Hallelujah. Super blessed evening po mga kapatid. Super blessed evening din po. Hallelujah. Tayo po ay narito ngayon sa ating second midweek service sa taon po ng 2024. And thanks be to God sapagkat tunay po na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Biruin niyo po sa dami ng mga tao na hindi na nakaabot ng 2024, isa po tayo sa pinalad na bigyan ng pagkakataon ng Diyos para makapagkaroon ng bagong buhay, bagong panimula, bagong paglilingkod, at syempre bagong mga pagpapala sa ating buhay at pamilya. Amen po ba mga kapatid? So tayo po ay magsimula na, but before we start, as always, let me give you some few reminders. No? So una po sa lahat dyan ay please silence your phone. Please po. Sapagkat sandali lang naman po ang ating gawain. And if you have important calls or texts, you can go back at the back of our church para po hindi po ma-disturb or ma-distract po ang ating mga katabi. Amen po ba? Amen. Also, please get your pen and your notebook. Yan, sapagkat magsusulat tayo. Pag ikaw ay taga OCW Pampanga, dapat meron kang notebook at ballpen. Ayan. So, handa na po ba tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon? Amen. Also pala, meron tayong online service. No? Nasa live po tayo ngayon sa ating Facebook Live. So, please like, share, and subscribe po. And meron po tayong dalawang gawain na naka-live every Wednesday and every Sunday po yan. So, please check the time schedules. Okay, so handa na po tayo na magpuri sa Panginoon. Tayo po magdeklara na ng deklarasyon ng pagpapala. In 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macario. Say it every day. Sapagkat sa lahat ng nagdideklara nito, may magandang ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. So let's begin. Our series is still entitled The Most Powerful and Effective Prayer God Cannot Refuse to Answer. So sa Tagalog po, ito po yung pinaka-epektibo na panalangin na hindi kayang tanggihan ng Diyos, presenting your reasons and winning your case before God. Part number 2 na po tayo. So, naintindihan niyo po ba yung lesson ng part number 1? O, sige, tuloy po natin. Marami pong mga nagtatanong na ito ba ay posible? Ito po ba ay achievable? Is it true? And are there prayers that God cannot refuse to answer? Well, ito po ay mapangahas na pag-aaral tungkol sa pananalangin. But I tell you once again, if you learn this, it will change your life forever. Can you hear amen? Kasi minsan yung iba nagpe-pray lang ng nagpe-pray, pero hindi naman talaga nila sinasa puso. And sometimes nga, sabi ng iba, Lord, pagalingin mo ako, Lord, pagpalain mo ako. And yet, nabasa mo na sa Biblia na kay Kristo, ikaw ay magaling na, ikaw ay mayaman na. Can you hear amen? Kaya ang dapat mong sabihin na lang ay, Lord, salamat sa lahat ng pagpapala, imbis hingi ka ng hingi. Can you hear amen? Amen. So, take note of this. Next po, this is one form of highest kind of prayer, not just the ordinary prayer of intercession for others and petition para sa iyong sarili, not just the fervent and effectual, but a prayer that has what? A strong and reliable basis. No, itong panalangin po na ito ay makukuha mo ang iyong mga pinagdadasal only if you try this kind of prayer. So, meron po tayong aim or objectives na binigay ko sa inyo noong nakaraan. Pakipicturean nyo na lang ulit. Number 1 is, everybody, to put our prayer life to the highest level by presenting our reasonable arguments or case to God. Second is to have a different kind of prayer and do it the right way. No? So, kung medyo sawa na kayo sa mga panalangin ninyo, paulit-ulit, alam ko na yan. So, this will be a different kind of prayer. Amen. This also has a misconception. Sana po hindi ganito ang ating kaisipan. Next po, we argue not to manipulate God, but to plead to God
to listen and answer our reasonable prayers. So, ibig sabihin po, hindi para puwersahin mo ang Diyos, kontrolin mo ang Diyos, na ibigay na yung mga pinagpe-pray mo, kundi matama tayo na humihingi sa ating Diyos at nakikiusap tayo sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So the question is this, next, when was the last time you really asked God? No? Kailan ka ba talaga huling humingi, nanalangin sa ating Diyos na buhay? Sana po hindi tayo tamarin na manalangin. Amen po ba? Amen po mga kapatid? Kasi ang totoo po niyan, totoo naman na maraming binigay ang Diyos na pagpapala na hindi mo hinihingi, pero mas marami ka sanang pagpapala na matatanggap kung humihingi ka sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Only if we ask for it. So let's review for this lesson. Here's our proposition. Are you ready? Sige, pakibasa po natin. Next po. This is a proposal or proposition. Every Christian can present their reasons and win their case before God. Madaling intindihin, lahat ng Kristiyano, lahat ng anak ng Diyos, pwedeng makipagkatwiranan, pwedeng magrason sa Diyos para manalo siya, makuha niya ang kanyang pinagpipray. Can you hear amen? Amen. And there are 7 ways to present our case at naibigay ko na nga po yung number 1. Number 1 reason to reasonable arguments to win your case before God. Everybody, number 1, build your reasons saan? Based on God's Word. Pakisulat nyo po yan or picturean nyo po para matandaan nyo. No? Pag nabasa mo sa Bible, kapag nakita mo sa Bible, pwede mo tong gamitin para ipag-pray, gamiting panalangin, pabalik sa Diyos. At pag nabasa mo sa Bible, pwede mo rin siyang angkinin. Can you hear amen? Amen po ba? We call that praying God's Word. No? Habang nananalangin ka, ang lahat ng ginagamit mong mga pananalita ay mula sa Biblia. Kaya dapat alam mo ang batas. Alam niyo po ba ang batas? Hello? O ilan lang ang mga batas na alam natin. Sa 702 DZAS, kung kayo po yung fan or avid listener ng 702 DZAS, meron po silang program na ang tawag ay tabas ng batas. No? So doon po inaano yung mga kung batas sa lupa, batas sa kung ano-ano. So pag nakinig kayo doon, marami kayong matututunan. Kasi pag alam mo ang batas, mananalo ka sa iyong kaso. Can you hear amen? Amen po ba? Example, sa search warrant po, pag no search warrant, no arrest. Kasi ng iba, bigla na lang dinadampot, bigla na lang pinoposasan at dinadala sa presinto, wala namang na-present na search warrant. And also, kapag walang search warrant sa inyong sasakyan, hindi nyo basta-basta pwedeng buksan ito kasi baka sila din mismo ang maglagay ng mga evidences. So, hindi rin sila pwedeng pumasok sa inyong mga tahanan without search warrant. Do you get that, mga kapatid? And also, meron din tayong policy na no return, no exchange. Are you familiar with that? Amen po ba? So, ito po yung pag nabili mo na, hindi na raw pwedeng ibalik or hindi na pwedeng isauli. Well, this is wrong. Sabi sa katabi, mali po yan. Bakit? Sabi ng DTI sa saan ako? Yan, 7394 na dapat po kapag ito'y binibigyan ng Republic Act ang mga consumer ng karapatan na isauli ang kanilang nabili, lalo na kung ang nabili nila, tingnan niyo po yung baso. Paano kaya kung ganyan ang basong nabili mo, di ba? So, protektado ka ng gobyerno. Can you hear amen? And according to prosperma.com, ito latest lang February 9, 2023. So, yan po yung kanilang post talaga na hindi po pwede na no return, no exchange. Can you hear amen? So, know this and you can win your case. Sabi po ng Isaiah 1 verse 18, sa Tagalog ang Biblia, pakibasa natin, magseparito kayo ngayon at tayo ay mga twiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tela mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. So, nakakita na ba kayo ng tupa na bagong paligo?
Hindi pa naman siguro, no? Pero kami, yung may aso po kami si Tadashi, pag pinapaliguan talaga yon, yung kanyang white na color ay talagang busilak at lumalabas po. So, ibig sabihin po nun, kapag nakipagkatwiranan ka na sa Diyos, kaya kanyang linisin at kanyang patawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Can you hear amen? So, sa verse po na to, sino pong nag-iimbita na makipagkatwiranan? Tao ba o ang Diyos? Ang Diyos mismo. Kaya sabihin sa katabi, pwede ka nang magrason sa Diyos. Amen po ba? So, sabi ulit ng English sa Isaiah 1 verse 18, come now, next po. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. So, ang titignan natin na salita dyan, wala ba yung English? Ang word na, let us reason together. Sabi nga natin, let us reason together. No? So, ang Hebrew word po ng salita na yan ay, next po, alam nyo naman, letter Y. It starts with letter Y. It means yakak. It means argue and decide together. So, nakipag-usap ka sa Diyos at ang sabi niya, sige, mag-usap tayo and let's decide together. So, you need to present your case and let us decide together. So, ibig sabihin po nito, nais ng Diyos na pakinggan yung iyong rason. Bakit mo hinihingi ang bagay na ito? Bakit mo hinihiling ang isang panalangin na ito? Pag narinig ito ng Diyos, then you will decide together. Maganda po ba yun, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, ang point dito is, ito po, why should God listen to our prayer? Bakit nga ba dapat makikinig ang Diyos? Naniniwala po ba kayo nakikinig ang Diyos sa ating panalangin? So, ang tanong ay bakit? Anong sagot natin? Because God wants to hear you because He wants to help you. Yun lamang po yun. Gusto ng Diyos na marinig ka, makausap ka kasi gusto kang tulungan ng Diyos. Nothing else. Look at the verse. Jeremiah 33 verse 3. Ano po ang sabi? Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. No? So, kung titingnan natin ang verse na ito, sabi ng Diyos, halika, tawag ka sa akin, anak. At meron siyang pangako. Ano po yung pangako? I will answer you. Di ba napakaganda nun? Kesa yung nag-text ka, nag-chat ka, tumatawag ka, pero wala namang sagot, hindi po magandang relationship yon. Can you hear amen? Amen po ba? So look at this. Next, man is higher than animals because man has the ability to call to God. Ibig sabihin, pasalamat ka kasi tao ka. Kasi kung tao ka, meron kang abilidad na mga tuwiran, magrason, at makipag-usap sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Kayo ba'y masaya? Kayo ay tao? O sana inisip, sana kabayo na lang ako, or sana kambing na lang ako. Wala naman siguro nagsasabing ganon. Can you hear amen? Salamat na lang at tayo ay tao. Pumalakpak nga po ang lahat ng tao. Yan. Sasama po ako dyan. So, anong ibig sabihin po nito? Man is created in three parts as I've shown before. It is our spirit, our soul, and body. And God has created us with the likeness of God. Saan po tayo katulad ng Diyos? Hindi sa katawan, hindi rin sa ating kaluluwa o isip, kundi saan? Sa ating espiritu. Kaya the moment that you got born again, no? Sa mga bina-Bible study ko, ang unang lesson ko, born again. Kasi pag na-born again ang spirit, meron ka ng connection, meron ka ng karapatan na tumawag sa Ama. Amen po ba? Kasi ikaw ay naging anak na ng Diyos. Can you hear amen? So ang iyong spirit ay yung tinatawag na rational soul. Ibig sabihin po, it has the capacity to reason out. So tumatawag ka sa Diyos, at the same time ay nangangatwiran ka, Lord, ibigay mo na po. Lord, please, hanggat maaari kasi kailangan namin. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, sabi po dyan, however, we argue not that God can be found wrong. Hindi po yan. But, rather, God can be proven right. No? Hindi ka tumatawag para patunayan na mali ang Diyos, no? Na hindi sumasagot ang Diyos, kundi para mapatunayan na tama ang Diyos sa iyong mga panalangin. Can you hear amen?
Kasi yung iba sabi na parang wala naman na ata. That's why marami na pong mga tao ang ayaw manalangin. Amen po ba? Amen. Next, in a lawyer's case, sino po sa inyong may mga kakilalang abogado? Kahit sa pangalan lang. Ano? So, sa mga abogado, they know the basics in winning the case by arguing and presenting reasonable evidences. Yung mga basic dapat alam nilang gamitin kung papaano ito bitawan at kung papaano sila magpresent ng mga ebidensya para manalo sa kaso. They have research team, no? Hindi sila pwedeng naipagtalo lang sa kanilang kabilang kampo na wala silang research o inaalam na mga documents. So, ibig sabihin, nag-aaral, nagsusunog ng kilay, at nagbubuklat ng libro, and they do their homework. Amen po ba? Kayo po ba nagbubuklat ng Bible? Hello? Amen. And still, the Supreme Court has the final decision, same with the higher courts of God in heaven. And look at this. The judges, even God's commitment, is on the law, not on the lawyer. You get that, mga kapatid? Kahit napakagaling ng kilala mong abogado, hindi tinitingnan kung sinong abogado yan. Ang tinitingnan niya kung ano yung mga ibinabato niyang mga batas galing doon sa libro na kanilang pinag-aralan. Can you hear amen? Amen po ba? Ganon din ang mga anak ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos gaano ka kalalim sa salita ng Diyos para maipanalo mo ang kaso sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Kaya pumala pa nga po ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Therefore, look at this. All Christians must what? Must study the Word of God. Do you agree with this? Agree po ba kayo, mga kapatid? Sa inyong mga bahay ba, nagkaroon na ng Bible study? Amen. No? Dapat po mayroong Bible study sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi pag mayroon kayong mga Bible verses, may mako-quote kang verse habang ikaw ay nananalangin at pwede mo ring ipaalala ang mga pangako ng Diyos. Sabi mo, Lord, sabi mo sa Psalms 23, hindi ako magkukulang. Lord, nasaan na? O, di ba? At least makatwiran ang iyong binabatong mga salita sa Diyos na banal at mabuti. Can you hear amen? So, kailangan ba ng Bible study ang mga anak ng Diyos? Yes. Why? Look at this. Hosea chapter 4, verse 6, letter A. Everybody, my people are destroyed from lack of knowledge. No? Walang alam na salita ng Diyos, kaya po lagi po silang nalulungkot, nagiging talunan kay Satanas. Sabi nga ng John 10:10, diba? The thief comes to steal, to kill, and destroy. No? So dapat po ang mga anak ng Diyos merong knowledge sa salita ng Diyos. So tanong ko sa inyo, sino po sa inyo mga nagpe-pray na ginagamit na po ang Word of God? Meron po ba rito, mga kapatid? Di ba napakaganda ng prayer natin na ganon? Na, Lord, sabi mo sa John 1:16, you have blessed us with a blessing after another. So ibig sabihin, hindi ako magkukulang. Amen po, mga kapatid? So napakaganda po na ginagamit natin ang salita ng Diyos. Why? Next. Quote po, sabi diyan, Satan tries to limit your praying. Bakit? Because he knows your praying will limit him. Amen po ba? So, pipigilan ka talaga ni Satanas na umattend sa Bible study, sa mga prayer meeting, kagaya po nito, para limitahan ang iyong kaalaman sa pagpipray. Kaya ang pray mo lang lagi, Lord, salamat sa pagkain na to. Amen. Kinabukasan, Lord, salamat sa pagkain na to. Amen. Aba, wala nang nabago. Puro na lang pagkain. Can you hear amen? Pero pag ikaw ay malalim sa salita ng Diyos, mas marami kang mababanggit na salita na kalulugdan ng ating Diyos na buhay at iyong panalangin ay kanyang pakikinggan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Are you still with me, mga kapatid? Amen. So, hindi mo masisisi na kung bakit may mga Kristiyano na hindi nabubusog ng salita ng Diyos. So, kapag hindi sila nabusog, they have lack of knowledge. Wala silang kaalaman. At dahil dito, napapabayaan nila ang kanilang prayer life. And also, mayroon din namang ilang mga churches na nagkakaroon ng kapabayaan. Saan? Sa pagpapakain ng mga salita ng Diyos sa mga tupa. Kaya, ang mga tupa rin, syempre, kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Especially kapag ang church na inaatinan natin ay walang mga training. Sa church po ba natin may trainings? Meron po ba? Meron. May mga seminars tayo. Meron tayong The Master Teacher Bible School. And if you enroll in that,
institutions, mas marami tayong mga kaalaman na mapupulot mula sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Kaya po hindi po natuturuan o napapayuhan ng mga membro kapag kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Tingnan niyo po. All scriptures, ano po yung tinutukoy dyan? All scripture is the word of God. Is inspired by God and is useful for teaching the truth. No? Pagtuturo ng katotohanan. Check. Rebuking error. Oy, mali ka, brother. Mali ka, pastor. Use the word of God. Rebuking the truth. Correcting faults. Same with rebuking error. And giving instruction for right living. Meron akong problema eh. Ano bang gagawin ko? Ang sasabihin ng iba, halika, daanin natin sa mabuting usapan. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, ang sasabihin mo ay mula lahat sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Kaya kapag ka pastor ka or care leader ka at marami kang mga alam na salita ng Diyos, malaki ang pakinabang sapagkat ang payo mo laging galing sa salita ng Diyos. And the Word of God is more effective kapag yun ang binato natin. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Are you still with me? Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Kaya po tuloy, marami pong mga Kristiyano ang, tinan nyo, sila ang nagtatalo-talo. Sila ang mga nagdidebate. No? Kasi hindi mo sila mapigilan na magtalo-talo sapagkat yung isa, iba ang alam, yung iba naman ay iba rin ang kanilang alam. No? So, pero pag binigyan mo sila ng payo mula sa Bible, hindi na sila dapat nagtatalo-talo at umabot pa sa demandahan. Tingnan nyo po ito. Matthew chapter 5, verse 25 sa Good News Bible. Sabi diyan, if someone brings a lawsuit, kaso, against you and takes you to court, settle the dispute while there is time. Kailan pa? Before you get to court. No? Kaya po kapag may mga alitan, lalo na sa loob ng iglesia, sa church, wag mo na raw paabutin sa husgado. Can you hear amen? Hanggat meron pang oras while there is time. Do you get that, mga kapatid? Why? Look at this. Why? Wala ba dyan? Matthew 5, sorry. Yan. Once you are there, you will be turned over to the judge who will hand over you to the police and you will be put to jail. Amen po mga kapatid? So kapag hindi mo naagapan yan, ilalagay ka na niya sa mga husgado, sa judges, mga, anong tawag doon? Mga attorneys, mga lawyers, and ibibigay ka nila sa mga pulis at pag nasa pulis ka na, malaki na talaga ang tsansa mo na makukulong ka. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya ang ibig sabihin po nito, ang hamon ni Lord, hanggat kaya mo pa na makipag-argumento, makipag-rason, makipag-ayos sa iyong mga hindi maayos na mga kapatiran, pray the prayer of petition. Sabi nga, magpaliwanag ka na agad bago ka pagpaliwanagin sa presinto o sa barangay. Can you hear amen? Amen po ba? Ibig sabihin po niyan, makipag-argumento ka na sa Diyos para maging maayos ang lahat. So, reason out based on what God says in the Bible so you can win your case. Does that make sense? Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Amen. Next po. Ang issue po natin dito ay yung tinatawag na out of context. Sabihin nga natin, out of, hello, sige nga po, 1, 2, 3, go. Out of context. No? Bagaman may mga anak ng Diyos na magaling sa mga verses, sa mga salita ng Diyos, meron namang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na tuso, ginagamit nila yung Word of God, yung mga verses, sa kanilang mga prayers para mga tuwiran sa Diyos at manipulahin ng Diyos. Ang kaso, mali yung gamit nila sa mga verses. Ang tawag po doon ay out of context. No? Para makapandaya sila ng tao at makapanlin lang po sila. Now, anong ibig sabihin ng out of context? It is the words used seem to mean something different from the meaning that was intended. Ibig sabihin, yung sinabi niya ay iba doon sa talagang pinapasabi niya. Nakuha niyo po yung mga kapatid? Halimbawa, sabihin niya na, sabihin mo na ayoko munang makipagkita. Ang sabi naman niya, galit siya sa'yo. Pero halos parehas sila. Can you hear amen?
So, out of context po yan. It is synonymous to misrepresent, ano pa, misquoted, ayan, distorted, or adulterated. Pag sinabing adulterated, impure or kontaminado na yung mensahe na ipinapakita mo. No? So marami pong mga ganyan. Ginagamit ang Bible, ginagamit ang mga Bible verses para palabasin lang ang kanilang nais sabihin. Example, one of the misquoted verse in the Bible is Luke chapter 14, verse 26. Familiar po ba kayo? So sabi po rito, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, sino pa? His wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, anong sabi ng Lord? He cannot be my disciple. No? So sabi ng Diyos, kapag hindi ka naggalit, who does not hate, no? Pero kung titingnan natin, ang Greek word ng salitang hate not or does not hate is, ano po? Meseo. Sabi nga natin, meseo. Yan. Pakibalik po, nandun sa baba. It means to love less. No? Hindi ibig sabihin nito na magalit ka, kasi sabi nila magalit ka raw. Hindi po. It means to love less. Bakit? Kasi ang pinakamamahalin mo ay walang iba kundi ang Diyos, ikalawa lang ang tao o ang iyong kapwa. Maliwanag po ba mga kapatid? Maliwanag po ba? Amen. So hindi ibig sabihin na magagalit ka, ayoko na, basta ako naglilingkod ako, bahala kayo dyan. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin lamang po ng meseo is to love less so you can love God more and more. Do you get that mga kapatid? Kaya importante po yung word study. So mapalad tayo dito, minsan may mga Hebrew word na word study tayo and Greek word study. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, verse versus verse. No? Kapag ang verse na ibinigay sa'yo ay mali, anong panlaban sa maling verse? Tamang verse. Amen po mga kapatid? Kasi kapag mali ang binatong verse at mali din ang ginamit mong verse, pag nagtama yan, parehong mali. Tama po ba? Pero ang totoo niyan, ang laging mananalo ay ang tama or nasa tamang mga verses. Let me give you the example. Diyan po sa picture na yan, di ba? Ito po yung eksena sa desert kung saan si Jesus po ay was tempted. Siya ay tinukso ni Satanas. So si Satanas po, alam natin yung kwento, nagko-quote siya ng mga verses. Di ba? Sabi niya, nasusulat. Magpatihulog ka, sasaluhin ka. Nasusulat. Pag ginawa mong mga bato ito, para hindi ka magutom, sabi niya. Pero mali yung gamit niya. Yung tawag natin doon kanina ay out of context. Maliwanag po mga kapatid? So ibig sabihin si Satanas, nag-aabogado siya, no? Para siyang abogado, nangangatwiran siya sa Diyos, pero minamanipula niya ang Diyos. Pero ang maganda ito, hindi makalusot si Satanas kasi ang kaharap niya ay ang pinakamahusay na abogado. Sino po yon? Si Jesus. O, ang sabi ni Satanas, it is written, nasusulat. Sabi ni Jesus, ng pinakamahusay na abogado, it is also written. Nakuha niyo po yung mga kapatid? Kaya pag sinabi ng Satanas na wala ka ng pag-asa sa buhay, aba, hindi totoo yan. Jeremiah 29:11, may magandang plano ang Diyos sa aking buhay. Can you hear amen? Kaya hindi ka na malulungkot. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, si Jesus ang ating advocate. Sabihin nga natin, advocate. Yan. Hebrews chapter 9, verse 24. Do you follow? Nakakasunod po ba kayo? Or masyado ako mabilis? Alright, so let's move on. Hebrews 9:24. For Christ has entered into heaven itself to appear now before God as our, advocate. No? He did not go into the earthly place of worship, for that was merely a copy of the real temple in heaven. No? So tingnan niyo po yan. Ang ibig sabihin po ng advocate is a person na nakikipagtalo, who pleads in your case with someone else's behalf. No? Ibig sabihin po niyan, si Jesus ay nandoon sa langit, sa totoong templo na nasa langit, at katabi, di ba sabi, nasa luklukan ng kanan ng Diyos. So ito ang Diyos, nandito si Jesus, sinasabi niya lagi, pinatawad ko na yung anak ko na yan. Huwag niyo na pong parusahan.
Kapag kahahatulan uli siya, sasabihin ni Satanas, makasalanan yan. Ang sasabihin na naman ni Jesus, Lord, pinatawad ko na ang anak ko na yan. Kasi nandoon yung kanyang dugo. Saan? Sa templo. Yung pong templo sa Jerusalem is just the replica. Sabi nga natin replica. Ibig sabihin po noon, yung an imitation lang po yun. Pero ang tunay na templo, sabi dyan, no, the real temple is in heaven. Kaya nga po nung si Jesus ay namatay, added theology lang, hindi siya kagad pinahawak ni Maria. Diba sasabi niya, hawakan siya, sabi ni Maria, touch me not. Hindi pa ako nakakaakyat sa langit. Nung umakyat siya, sabi ng mga theologians, dalan niya ang kanyang dugo, inaalay doon sa templo sa langit para ang sinumang mga makasalanan kapag tinanggap si Jesus ay magkakaroon ng kapatawaran at sila'y pupunta sa langit, maliligtas. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Do you get that mga kapatid? Amen. So, napakaganda po kasi si Jesus mismo ang abogado natin. Now, what is the point? Mas lamang ka sa mga Old Testament people, kagaya po ni Job. Kilala niyo po si Job? Na yung maraming mga anak at maraming ari-arian na namatay 10 anak. No? Sabi rito sa Job 16 verse 19 to 22, even now my witness is in heaven, my advocate is on high, my intercessor is my friend as my eyes pour out tears to God. 21, on behalf of a man, he pleads with God as a man pleads for his friend. No? So, sa madaling sabi, alam ni Job, meron siyang abogado, meron siyang advocate sa langit. Ang problema, hindi pa niya nami-meet yung abogado na yon. Tama ba? Pero meron siya, alam niya sa langit may abogado siya. Kaya mas lamang tayo kasi alam na natin kung sino yung nag-aabogado sa atin, nagtatanggol sa atin. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Are you happy with that mga kapatid? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po dapat tama ang ginagamit natin ng mga verses because Satan can use out of context verses to manipulate and deceive us. Alam po natin na si Satan ay deceiver. Sabi ng Revelation 12 verse 9, kayo na lang pong magbasa. At ang totoo po niyan, no, hindi uubra si Satanas sa Diyos. Pag nakipagkatiwaranan siya, hindi po siya uubra. Kaya ang niloloko na lang niya, ang dinideceive niya ay walang iba kundi sino? Yung mga anak ng Diyos. Nakuha niyo po yan? Tayo na mga anak ng Diyos. Let me give you the classic example. Ito po yung story ni Eve at saka ni Satan, the serpent in the garden. Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Can you read along with me, please? Sabi diyan, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Verse 2, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. So nagtanong si Satanas, talaga bang bawal kayong kumain ng mga bunga diyan sa hardin? Ang sabi ng babae, pwede. Verse 3, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it or you will die. Maganda yung instruction. Yung nasa gitnang puno, bawal yon, wag hawakan, baka mamamatay kayo. Verse 4, you will not surely die, the servant said. So kinontra niya na yung salita ng Diyos, hindi kayo mamamatay. Sige lang, tuloy niyo lang yung mga pinaggagawa niyo. Said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Oh, that's so tempting, no? Aba, pag kinain ko yan, magiging Diyos ako, kagaya ng Diyos. It's so tempting. Kaya ano nangyari? Verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. So, to cut the long story short, ano nangyari? Nagkasala ang mga tao kasi nadaya na sila ni Satanas. Amen po mga kapatid? So, tingnan niyo po yung kanyang offer. Andiyan sa verse, good food, pleasing to the eye, desirable for gaining wisdom.
Pag binasa natin yan sa 1 John 2:16, kayo na lang po ang magsulat, magbasa, 1 John 2:16, it is the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Again, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Let me tell you this. Ito lamang po ang kayang i-offer ni Satanas sa mga tao. No? Yun lang ang kaya niya. Bakit? I-offer ba ni Satanas yung apoy sa impyerno? Halika, pag sumunod ka sa akin, mapapasayo ang apoy ng impyerno. Hindi naman, di ba po? Ano ang kanyang i-offer? Yung mga magagandang bagay sa mundong ito. Can you hear amen? Amen po ba? Pero yung mga magagandang bagay na yan na ino-offer ni Satanas sa atin, pwede yan na gamitin niya para mapunta ka sa impyerno. Can you hear amen? Amen po ba? Kung uunahin mo ang gusto ni Satanas. Take note, for 1,000 of years, no? Maraming taon na. Ang tao usually nabubuhay lang ng 80, kung 90 na lola, lolo, okay pa yon, pero parang wala na rin. Tama ba? Pero si Satanas, thousands of years, nabubuhay sila, yung mga gods and goddesses. Nakita na nila, ang tao bibigay sa pera, sa kayamanan, sa kapangyarihan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya anong ginawa ni Satanas? Inulit niya ulit yung taktika na to, yung strategy niya kay Lord Jesus. Kasi akala niya si Jesus ay tao lang. Nakuha niyo po yung mga kapatid? Kung alam niya na Diyos pala si Jesus, hindi na siya sana nakipagtalo kasi hindi siya uubra. Pero this time, hindi siya ulit nanalo, hindi siya umubra, sapagkat si Jesus ay hindi lang tao, kundi siya ay Panginoon nating lahat. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Tingnan niyo po yung nangyari. Kaya pag may nagsasabing si Jesus, tao lang, daig ka pa ni Satanas. Alam ni Satanas, hindi tao si Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Can you hear amen? Amen. Matthew 4 verse 8, look at this. Again, the devil took him, Jesus, to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And this I will give you, he said, if, ano daw sabi? You will bow down and worship me. Yun ang offer niya. Sambahin mo si Satanas. Mapapasayo lahat ng kayamanan sa buong Pilipinas, if you will, kung gusto mo. Verse 10, Jesus said to him, ayan na, sumagot ng magaling na abogado, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Maliwanag po ba mga kapatid? Pag anak ka ng Diyos, alam mo na pinapainang ka na ni Satanas, alam mo rin dapat ang isasagot mo sa Kanya na salita ng Diyos. Can you hear amen? Look at what happened. Verse 11, then the devil left him and the angels came and attended him. Sa paraphrase na salita, sabi ni Lord kay Satanas, oy, hindi naman sa iyo ang mga kayamanan sa mundong ito. Wala ka namang pag-aari na binato ka lang dyan sa lupa. Kaya akala mo sa iyo ang mga bansa na yan. Hindi eh. So sinong niloko mo? Di ba? Kung ating ipaparaphrase ang sinabi ni Lord, ang sabi ni Lord, hindi mo pag-aari yan, kaya ang dapat mo lang sambahin ay walang iba, kundi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bansa na yan. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Therefore, kapag tama ang gamit mong Word of God versus mananalo ka sa iyong kaso sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Are you still with me? Amen. Narinig nyo na po ba yung salitang palabra de honor? Narinig nyo na po yan? Ang ibig sabihin po niyan ay ano? Word of honor. Assurance. No? Mayroon kang isang salita. Kaya pag ang Diyos ay nagsabi, ibig sabihin nito, magaganap po ito. Can you hear amen? Pag sinabi ng Diyos na magaling ka na, anak, magiging magaling ka ba? Yes. Kasi sinabi ng Diyos na magaling ka na. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Ibig sabihin nito, may mga tao na akala nila hindi nangyayari yung kanilang panalangin. Kaya sabi nila, sinungaling ang Diyos, hindi nila binibigay yung panalangin ko. But look at this. The righteous, the believers shall live by faith. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Anak ba tayo ng Diyos? Dati nung hindi tayo Christian, di ba? Lagi tayo nagmamaktol at nagre-rebelde. Walang Diyos, hindi ako sinasagot.
Pero nung naging Kristiyano ka na, you live by faith. At pag may faith ka, ibig sabihin ng willing kang maghintay. Can you hear amen? Pagbibigay na niya o hindi pa. Alam mo, Lord, ang mas maganda, sige, bahala ka. We live by faith. Look at this. Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3. The Lord gave me this answer. Write down clearly, magsulat on tablets, what I revealed to you, so that it can be read at a glance. Put it in writing, because it is not yet time for it to come true. But the time is coming quickly, and what I'll show you will come true. Look at the next line. It may seem slow in coming. Parang ang bagal naman ng pagpapala na yan, Lord. Sabi mo, 11 days lang, parang 11 years na. 40 years. No? It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place, and it will not be delayed. Can I hear amen? Amen po ba? So, kung sa tingin mo, napako na yung pangako, nagkakamali ka. Sabihin sa katabi mo, nagkakamali ka. Lahat ng pangako ng Diyos ay matutupad ayon sa kanyang kalooban. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Now, bakit mahalaga ang palabra de honor? Look at this. It is because of the children's trust. Sino po yung mga anak dito? Taas ang kamay. Yung mga anak ng Diyos, taas ang kamay. Amen? No? Mahalaga po ba yung ating mga salita sa ating mga anak? Amen po ba? Kapag ang iyong anak ay malikot sa church at sabi mo, anak, behave ka ha. Mamaya pupunta tayo sa Jollibee. Nakita mo yan, nakaupo yan, hindi ang gagalaw. Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa kanyang magulang. Can you hear amen? Bibili kitang chocolate, basta huwag ka lang malikot. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero kung siya'y nag-behave at hindi mo dinala sa Jollibee, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Alam niyo yan, lalo na yung mga lola. Can you hear amen? Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Kung ikaw ay nakikipaglaro sa iyong anak, no? At siyempre, habang kayo naglalaro, nasa upuan siya. Sabi mo, anak, talon. Upuan lang yan. Tatalon talaga yan. Mababa pa eh. Ngayon, umakyat siya sa aparador. Anak, talon. Tatalon pa rin ba siya? Yes. Bakit? Kasi sabi mo, talon. Sasaluhin mo siya. At pag umakyat pa yan ng mataas-taas sa puno, sabi mo, anak, talon. Sabi ng anak, talaga ba? Pag tumalon yan, dapat yung tatay, you must never fail to catch your children. Can you hear amen? Bakit? Kasi sinabi mo talon. Di ba? Yung mga bata talagang tatalon yan eh. Kahit sa swimming pool na malalim, hindi nila alam kung malalim o hindi. Ang malaga, tumalon. Kasi nakikinig sila sa kanilang mga magulang. Can you hear amen? Same thing with God. Pag sinabi ng Diyos at ginawa mo, then God wins the heart of His children. Kasi alam natin, hindi nagsisinungaling ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ganon po ba kayo sa inyong mga anak? No? You must never fail. Amen po mga kapatid. Tingnan nyo ito. Lamentations chapter 3 verse 22. Malapit na po tayong matapos. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion or love never fail. Amen po ba? So kung ang Diyos ay hindi nagfe-fail sa kanyang mga pangako, confident ka. Anak, hindi ka magkukulang. Anak, papagandahin ko ang buhay mo. Sabi, sige lang Lord, ano man na mangyari, palungkutin man ako ng mundo, palungkutin man ako ng Satanas, maglilingkod ako sa iyo kasi maganda ang kinabukasan ko sa iyong mga kamay. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So let's move on and answer the question. Are you still learning? Tuloy pa ba natin o next week na? Ito na, mabilis na lang to. Why should we base on God's Word? Bakit nga po ba dapat laging galing sa Word of God? Letter A, everybody. God's Word is never changing. No? Sulat nyo po yan. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Pag nabasa mo, inangkin mo. No? Ako, inangkin ko po talaga yung Proverbs 10:22 na yan. The blessing of the Lord makes you rich. Hard work cannot make you richer. Kahit magsipag ka na magsipag, kung wala si Lord, hindi ka yayaman, hindi ka aasenso. Can you hear amen? Amen. Tingnan nyo, Psalms 119 verse 89. Your word, O Lord, is eternal, habang buhay. It stands firm in the heavens.
Matthew 24:35. Look at this. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. No? So God's word is never changing. Letter B, next po, everybody. God's word is self-fulfilling. Hindi lang siya hindi nagbabago, kundi ano? Pag sinabi ng Diyos, magpupulfill siya ng kusa sa kanyang sarili. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Hindi siya didepende sa kung kani-kanino. Pag sinabi niya na magkailaw, magkaliwanag, nagkakaroon ng liwanag. Can you hear amen? Kasi salita yun ng Diyos. Psalms 107 verse 20. By the power of His own word, He healed you and saved you from destruction. Kailan ka gumaling? Kailan ka naligtas? Nung sinabi ng Diyos, magaling ka na. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kailan ka naligtas? Kailan ka gumaling? By the power of His own word. Jeremiah 1 verse 12. Tingnan niyo po. The Lord said to me, you have sinned correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. No? Maliwanag po sa Tagalog. Pakibasa natin sa baba. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. No? So, hindi ka mapapahiya pag ang Diyos ang nangako sa iyo. Tanong, may mga pinangahawakan ka na bang salita ng Diyos? Mga pangako ng Diyos? Dapat mayroon na. Kasi hindi yan mapapako at ibibigay ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba? O, pakibasa po natin ito. Next po. Everybody, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita hanggang ito'y matupad. Dahil kapag hindi ito natupad, ano sabi? Masisira siya sa kanyang pangako. Paliwanag po mga kapatid? Sinulat ko na para sa Tagalog. Maintindihan natin. Binabantayan ng Diyos lahat ng kanyang mga promises, mga salita niya. Kasi pag hindi ito natupad, masisira siya sa kanyang pangako. Eh siyempre, sabi mo, yan bang Diyos na nagsisinungaling? Yan bang Diyos na hindi natutupad ang sinasabi? Pero walang sino man ang makakapagsabi nito kasi ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Can you hear amen? Amen. Jeremiah verse 1 to 12 sa Amplified Version. Ang ganda. Then said the Lord to me, you have sinned well, for I am alert and active, watching over my word to what? To perform it. Now, tatanungin ko po kayo, ilang pagkakamali ang kailangan para masira ka? Hello? Ilang pagkakamali para masira ka? Isa lang. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos, hindi kayang magsinungaling ng Diyos, lahat ng sinabi niya, mangyayari at nakasulat po yan. Kaya pag sinabi, Lord, Psalms 23, hindi ako magkukulang kasi ikaw ang Panginoon ko. Hindi pwedeng hindi gawin ng Diyos yan sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi self-fulfilling ang salita ng Diyos. Pag sinabi niya, gagawin ng Diyos. Amen po mga kapatid. Sige, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Next, when we stand on God's word, God stands with us. Tandaan niyo po yan. Pag nanindigan ka sa salita ng Diyos, sige, basta ako, bahala ka Lord sa akin. Then God will stand with you, with us. Can you hear amen? Let me end with the story of Simon Peter. Last verse natin, Luke chapter 5, verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Verse 5, Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But, look at the argument, but because you say so, I will let down the nets. Ano ang nakapagbago ng isip ni Pedro, ni Simon? Because you say so, sabi ng Diyos. Sa Tagalog, basahin natin, next po. At pinatigil niya, at pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, bumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. 5. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming huli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat.
Tatanungin ko kayo, sino ang expert sa pangingisda? Si Simon o si Jesus? Hindi, sa totoong usap. Si Simon. Amen po ba? Kasi si Jesus po dito, hindi pa naman siya talaga yung nagpe-perform ng maraming ano. Si Simon po talaga, ang nakakaalam. Alam niya kung saan ang may isda. Alam niya kung saan naroroon ang mga isda. Alam niya ang oras, ang panahon kung kailan pwedeng mangisda. Ang kanyang lampin ay lambat, kung tutuusin na nga natin. Natutulog na siya sa dagat, kung tutuusin. Siya ay expert sa pangingisda. Can you hear amen? Amen po ba? Si Jesus, sabi niya, wala itong karanasan sa pangingisda kasi karpentero ito. Can you hear amen? Pero kasabay ng pagtapon ni Pedro sa lambat na ito, itinapon din niya ang lahat ng kanyang karangalan, karanasan at husay sa kanyang karera sa pangingisda. Can you hear amen? Naniwala siya dun sa karpentero. Bakit? Kasi nagtiwala siya sa sinabi ni Jesus. Can you hear amen? Kaya dapat ganito ang sasabihin natin. Next po, declare natin ito. Dahil sinabi ni Jesus, anong gagawin natin? Naniniwala ko. No? Pag sinabi lang ni Pastor Gani, huwag kayong maniniwala, salita ko lang yan eh. Pero pag sinabi ni Jesus mula sa Biblia, maniwala tayo sapagkat ito ay magkakatotoo. Shout amen. Di ba ano yung kasi palapakan natin ng Diyos? Ano yung kanta na walang imposible? Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Ano daw? Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sa huli, halika na at magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya palapakan natin ang Diyos. Sa mga nagtitiwala kay Jesus, hindi po tayo mapapahiya. Can you hear amen? Tingnan nyo, verse 6, last na po talaga to. Ano nangyari? At nang magawa nila ito, ano sabi? Nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nangagkapunit ang kanilang mga wow, yung wallet mo nagkandapunit sa dami ng lamang pera. Yung bulsa mo nagkandapunit. Yung bank account mo punong-puno ng pagpapala. Bakit? Kasi naniwala ka sa sinabi ni Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Tayo po tumayo mga kapatid. May natutunan po ba kayo? Next, to be continued. No? Tuloy na lang po natin. Ano po ang ating Macarius Challenge? Apply God's Word in all your prayers. Amen po ba mga kapatid? Bakit? Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin is the promise giver, at the same time, He is also the promise keeper. Can you hear amen? Siya yung nagbibigay ng pangako at siya rin ang tumutupad ng mga pangako na ito. Amen po ba mga kapatid? But you must know the Word of God. Para pag alam mo ang mga verses, alam mo ang salita ng Diyos, masasabi mo, Lord, sabi mo sa iyong salita. At pag sinabi mo na sabi niya sa kanyang salita, ito ay tutuparin ng Diyos ayon pa rin sa kanyang kalooban. Can you hear amen? Amen. Let us pray. Father, we thank you for this wonderful time of Bible study. Salamat po sapagkat binuksan mo ang aming kaisipan sa iyong mga salita. Na kapag ginamit namin ang mga verses sa Bible, may katiyakan kami na tutuparin mo ang iyong mga salita. Because your word is never changing and your word is self-fulfilling. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na mabuti ka sa iyong mga anak. Salamat sa panibagong kaalaman na pinagkaloob mo sa amin at nawa maisa pumuhay namin ito so that our prayer life can be changed and it will not be ever be the same just like what we have before. Lord, salamat po sapagkat nais mo na ang buhay namin ay lalong maging mature sa iyo. Kaya naman, O Diyos, patuloy namin na hinihiling na impress mo sa aming puso na napakahalaga ng Bible study, na lagi kami magsusulat ng iyong mga pangako at salita, sapagkat ang lahat ng pagpapala ay nakapaloob sa iyong salita sa Biblia. Maingat po namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay.